mga diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Maulang gabi, ingat po tayo sa biyahe. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang ophthalmology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Luis Andino Santos. Good evening, Doc Dino. Kumusta po? Hi, good evening. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakatutok sa atin via live streaming sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayon, Doc, pag-uusapan natin digital eye strain. Kaway-kaway nga po sa mga kanina pa nakatutok sa kanilang computer, di ba? At kanina pa hawak ang kanilang cellphone, tablet, ayan. Pagkatapos niyan, Doc, sasabihin ang hapdi ng mata ko. Digital eye strain nga ba ito? Yes, most likely yun na yun. Oo. So, paki-define nga po natin, Doc, elaborate nga po natin, ano nga po ba itong digital eye strain na posible nga pong nararanasan na ng ilan nating mga kababayan, lalong-lalo na nga po sa panahon ngayong digital age? Yeah. So, yun nga, no? Kasi ngayon, ang dami nating mga ginagamit na mga gadgets, cellphone, buong wag na sa cellphones tayo. Ako mismo, palagi ako nasa cellphone ko. Pero ang digital eye strain, isipin mo, isa siyang syndrome. Okay. Pagka sinasabi natin sa medicine, pagka syndrome, marami siyang mga sintomas na altogether nagko-contribute para magkaroon noong tinatawag natin na syndrome. Kaya nandun yung digital eye strain. So kasama na dun sa syndrome na yon yung mga pakiramdam na parang mabigat yung pakiramdam ng mata or tiredness, exhaustion, pati yun nga, yun nabanggit mo kanina na naghahapdi, paminsan nagluha. Kasama na rin dyan may mga headache, minsan neck pain, shoulder pain, back pain. Kasama na rin yan. So lahat yan, it's tinatawag natin na constellation, kumbaga, ng mga sintomas. Nagko-contribute silang lahat para magkaroon nung tinatawag natin na digital eye strain. Bakit na kasama, Doc, yung batok, 'di ba, yung leeg? Dahil nga rin po ba sa pagkakayuko or dahil may connection nga po yung ugat ng mata natin diyan? Hindi, actually yung una mong sinabi is yung posisyon, no? The posture itself. Posture, ergonomics. Kasi pagka nagse-cellphone tayo, anong itsura natin? Ganun, nakayuko. Yes, oo. Diba? Tapos pagka naka-computer screen din tayo, hindi naman kumpletong, kunwari ako ngayon, nakaupo ako sa computer at nagdi-discussion tayo over Zoom. Yes. Ang tuwid na tingin ko is ganyan, lampas na sa camera ko. No? Pero pagka nag-uusap tayo ng ganyan, medyo nakayuko ng konti. Okay. Which is hindi siya natural talaga sa sa posture ng leeg. Kaya kung masyadong matagal ka nang nasa harap ng screen, masyadong matagal ka nang nasa harap ng cellphone mong nakayuko ng ganyan, magko-contribute talaga yung back pain, neck pain, shoulder pain, kasama pa rin siya dun sa digital eye strain. Yung point kasi nun is yung epekto ng digital devices natin. Paano naman, Doc, kung humiga na lang ako, pero nakataas naman dito sa harap ng mukha ko, yung cellphone or yung tablet, maiiwasan ko ba ang digital eye strain? Baka pwede mong maiwasan ng digital eye strain, pero baka lumanding naman yung
yung device sa mukha nyo, alam ko yan kasi nangyari na sa akin yan. Kapag antok na antok ka na, Doc, ano? Oo, lalo na. Alam ko yan. Kasi, pagka nagsuscroll ka lang sa Instagram, Facebook, pagka late at night na, di ba? Tapos, makakatulog ka na. Lalanding at lalanding talaga yung cellphone sa mukha mo. Yes. Nangyari ayan. na sa akin ilang beses. Hindi lang ikaw, Doc. Oo. Pero yun nga, posible pa rin makakontribute yun. Yung habits na nagsi-cellphone sa kama, no? Kahit na yung ergonomics natin, nasolusyonan nga natin yung leeg, Yes. yung shoulder. Pero if you think about it, nakapirmi ka pa rin sa screens mo na kahit na nasa kama ka na dapat nagpapahinga ka na. Kaya actually madaming ang mga recommendations na pagka late at night na matutulog ka na, iwasan mo nang mag-cellphone. Ang sabi pa nga ng iba, baka mas maganda, hindi mo kasama sa tabi ng kama yung cellphone. Oo. Yung charger ng cellphone mo, kung magcha-charge ka overnight, wag mong ilagay sa tabi ng kama para hindi ka matetempt na gumamit ng cellphone bago matulog. True, 'di ba? Iwas temptation tayo dun sa last scroll Yes. ko na to, last scroll na, pero umabot ka na ng 3 a.m. Oo, alam ko din yan kasi nangyayari pa rin sa akin yan. So, eto nga, Doc, ilang oras nga po ba yung ideal na exposure natin dapat sa digital gadget, 'di ba? Para nga po maiwasan itong digital eye strain. Kasi ito nga rin po ang problema ng mga magulang natin, sa mga bata, Doc, na oras na ng pagkain pero nakaharap pa nga rin po sa computer, sa laptop, or sa tablet. Well, actually, there is no specific time limit na makakapag-prevent necessarily noong digital eye strain. Ang mas mainam na pag-isipan natin dyan is kung gaano ka man katagal na nasa harap ng screens mo, ang importante, meron kang frequent na breaks. Okay. Nagpapahinga ka every few minutes. Na ang general na advice namin sa mga pasyente na kung meron tayong kaisa-isang take-home message na matututunan ninyo sa usapan natin tonight is yung 20-20-20. Okay. Every 20 minutes, you take a break by looking at something that's 20 feet away for 20 seconds. So yung break mo ay 20 seconds lang, maikli lang. Tapos ipapahinga mo yung mata mo by putting down your devices, looking away from your computer screens, titingin ka lang sa malayo. Okay. Sa paggawa mo ng ganun, nare-relax mo yung muscles ng mata. No? At kung gawin mo yon every 20 minutes, kahit buong mag-araw ka ng nasa harap ng screen, hindi maiiwasan mo pa rin yung digital eye strain. Lalo na kasi yung environment natin ngayon at yung nature ng trabaho natin, for example, hindi natin maiiwasan na nasa harap talaga tayo ng computer screens. Not no? necessarily, Doc, na hindi naman po nangangahulugan na kailangan yung pag-look away natin sa gadget, ang view natin dapat mga halaman, parang environment, green. Kung nasa loob ka pa rin ng building, okay rin lang, Doc. Okay lang. I mean, syempre, mas makakaganda sa mindset at sa utak natin kung maganda yung tanawin na tinitingnan natin, kung may greenery, ganyan. Kasi makaka-relax din dun sa pag-iisip natin. No? Pero kung wala ka namang choices, nasa loob ka ng opisina at wala kang magandang matingnan, wala kang choice. Pero at least titingin ka lang sa malayo. Hanap ka na lang, hanapin mo yung crush mo na lang, ganon. Ito na nga ang sasabihin, yung crush mo 20 feet away, siya na lang ang tingnan mo ng ganyan. Ayan. So, posible nga rin po ba, Doc, na humantong sa seryosong eye problem ang digital eye strain? Sa totoo lang, hindi naman. No? Siguro ang pinaka worst case scenario lang talaga ng digital eye strain would probably be severe dry eyes. Lalo na kasama kasi dun sa
digital eye strain ang sintomas ng dry eyes. No? Kasi kadalasan kapag nasa screens tayo at talagang engganyo tayo dun sa pinapanood natin or dun sa mga ini-scroll natin, minsan nakakalimutan talaga natin kumurap. No? Merong actually mga research and may mga study na nag-observe sila ng mga pasyente na may ganong klaseng sintomas or pagka nakatingin sila sa mga screens, there is a 50% reduction in the blink rate. So, nababawasan yung pagkurap. No? Ako personally, nangyayari sa akin yan kapag nag-o-opera ako sa mata. Kasi sobrang focused ko, nakatingin ako dun sa aming microscope, nakakalimutan ko rin kumurap. So, hindi naman siya necessarily digital kasi hindi naman digital yung operating room. Pero ganun ang nangyayari kasi dahil sobrang interesado ka, sobrang focused ka dun sa ginagawa mo, minsan talaga nakakalimutan natin kumurap at nagkakaroon ng dryness. Ngayon, yung dryness, pwedeng magkaroon ng problema dun sa ocular surface o yung surface ng mata. Magkaroon ng other problems there. Mahalaga rin, Dok, or sabihin natin, essential nga po yung pagkurap sa function ng ating mata. Yes, definitely. Kasi ang pagkurap ng mata natin, madaming function yan. Isa na dyan ay, yun nga, pag-replenish noong tears natin. Isipin mo para siyang windshield wiper. No? Nililinis din niya yung harapan ng mata para matanggal lahat ng mga microscopic na dumi-dumi on the surface of the eye. At nilalagyan niya ng panibagong coat ng luha yung surface ng mata. Subukan mo lang naman na iwasan mong kumurap, na consciously itry mong mag-staring contest ng ganyan. Mapapansin mo naman na hahapdi yung mata mo, magluluha ka, kasi nagdadry na nga. At ang natural conscious or unconscious reaction ng katawan natin is mapapakurap ka talaga. Yeah. Okay. Pag-usapan pa nga po natin, Doc, iba pang mahalagang bagay tungkol dito sa digital eye strain at papaano nga rin po ba ito dinadiagnose at tinutugunan sa Makati Medical Center. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Para nga rin po sa may mga katanungan, i-post na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 49 minutes after 8 in the evening. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. RH number 1 na naman! Makati. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 6
kagantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Dino Santos ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa rin po natin digital eye strain. Dito sa ating YouTube, Doc, may question si Melvin. Sabi niya, totoo daw po bang nakakalabo ng mga mata ang pagligo matapos magbasa ng libro o aklat? Or sabihin na nga rin natin yung paggamit rin ng gadget, diba, Doc? After that, maaari nga rin po bang makaapekto ito sa ating mata kung tayo maghihilamos, babasain natin, maliligo? Actually, hindi naman. No? Siguro ang magiging problema lang dyan is if kung hugasan natin yung mukha natin at talagang ibababad natin yung mata sa tubig, no? Kasi pagka ginawa natin yun, wina-wash away natin yung natural tears natin. Okay. Although mabilis naman mag-replenish yung natural tears natin, lalo na kung meron kang pre-existing na dry eyes talaga, baka lumala ng bahagya. No? Pero yung mga makakasama yung malamigan or mabasa yung mata pagka naligo tapos magbabasa o kaya magse-cellphone, in general, mga kwento lang yan ng mga lola natin. Okay. Safe naman. Safe naman. Hindi rin naman po, Doc, yung anong tawag dito, parang mamamanhid ba yun? Or mapapasma yung term? Pasma. Oo. In general, yun na nga ang naging yun ang ang natutunan din namin sa medical anthropology sa noong estudyante pa ako sa medical school, na ang konsepto ng pasma lalo na dito sa Pilipinas, no? Pero in general yung pasma na yan, hindi naman yan makakaapekto sa mata. Yun yung konsepto na pagka mabasa or pagka malamigan, kaya kahit pagka mainitan tapos gagamitin mo pagka magbabasa ka or gagamit ka ng cellphone, hindi naman makakasama. From Roy naman, Doc, ang paggamit daw po ba ng phone sa dilim? Sabihin natin, gabi na, matutulog na, di ba? So, yung iba, nagla-lights off, pero bukas pa rin yung kanilang cellphone. Maaari nga rin daw po ba itong makasira sa mata? Also, yung while moving, like kunwari, passenger ka, di ba? Nagsa-cellphone ka para maiwasan yung pagkainip. Yes. So, yung mga ganyan, meron siyang mga epekto sa katawan natin, pero hindi necessarily sa mata.
Number one, yung paggamit ng cellphone sa dilim. Kunwari, yung binanggit na yun na pag-usapan na natin kanina, bago nung break, pagka nagse-cellphone ka sa kama at madilim na, hindi naman sa makakasira yun sa mata. Ang magiging problema nun ay, number one, mas madaling magkaroon ng digital eye strain kasi yung kalakihan ng pagkakaiba ng madilim na paligid at yung maliwanag na cellphone, nakaka-contribute yon dun sa pagkapagod ng mata natin. Maliban pa dun, yung ilaw mismo ng screen natin, yung blue screen o yung blue light na nanggagaling dun sa mga cellphone natin, pwedeng makaapekto sa pagkaantok or pagkatulog. Specifically, mas mahihirapan tayong makatulog. No? So, isipin nyo yun na kaya nangyayari yung nabanggit mo rin kanina na hanggang alas 3 ka nang nagsuscroll sa TikTok o sa Instagram. Kasi yung ilaw ng cellphone natin, hindi mas lalong gumigising sa atin. No? Maliban pa doon sa content na pinapanood natin, di ba? Yun namang isa, yung binanggit mo na pagka gumagalaw, kunwari nagse-cellphone sa kotse or sa vehicle, moving vehicle, hindi naman necessarily makakasama sa mata. Pero makakasama sa ating sense of balance. Kaya ewan ko kung naranasan na ninyo, pero baka naranasan na rin ng mga karamihan sa nakikinig sa atin na pagka nagse-cellphone tayo, parang nahihilo tayo pagkatapos. O kaya yung parang nakakasuka yung pakiramdam after a while. Lalo na pagka mabigat ang tapak ng driver. At umagalaw at Biglang preno. Ang nangyayari kasi to, biglang preno, kaya biglang arangkada, no? Nakakahilo ang pakiramdam kasi hindi naman necessarily sa mata, no? Pero yung nagkakaroon ng parang mismatch yung pagkaintindi ng utak natin dun sa nararamdaman ng katawan natin. Kasi ang nakikita ng mata natin is stationary. Pero ang nararamdaman ng buong katawan natin is gumagalaw. So yung pagka hindi tugma nung dalawang yun ang nagbibigay sa atin ng pagkahilo. So, kaya nahihilo. Hindi naman sa makakasama sa mata, pero mahihilo ka. Yun. Alright. So, alamin nga natin, Doc, kung papaano nga po ba natin dinadiagnose itong digital eye strain at papaano nga rin po natin tinutugunan sa Makati Medical Center. Ano yung mga hakbang natin or rekomendasyon natin para sa mga may problema nga po sa digital eye strain? So, ang pag-diagnose ng digital eye strain, very simple lang naman. It starts with sa lahat din naman ng diagnosis, it starts with a very careful interview with the patient. Tatanong namin kung saan nanggagaling yung problema nila sa mata, kung ano yung discomfort. At from there, mag-i-investigate kami lalo dun sa pag-interview namin kung ano yung mga habits nila, kung ano yung mga gawain. At from there, ipipiece together, para kaming detective, no? Ipipira-pirasuhin namin yung mga sintomas ng pasyente at ma-identify namin kahit sa simpleng interview lang. And then from there, e-examinin namin yung mata gamit ng mga gamit namin. Meron kaming mga microscope, sisilipin namin yung mata at titingnan namin yung kondisyon ng mata, lalo na kung may sintomas ng dry eyes na nabanggit din natin. Is dry eyes is one of the factors that contributes to digital eye strain. No? Pagkatapos nun, pagka na-confirm na nga natin na meron tayong signs and symptoms na meron tayong digital eye strain, then pwede nating lunasan. First of all, with patient education, kagaya na nga nung sinabi natin na yung mga habits na mas maganda sanang maiwasan para hindi magkaroon ng digital eye strain. Kagaya na rin nung binanggit natin na 20-20-20 kanina, na yung importansya ng madalas na pagpapahinga sa paggamit ng mata natin or sa paggamit ng mga devices natin. Maliban pa doon, pwede rin tayo magreseta ng mga lubricant eye drops. Lalo na doon sa mga pasyente nating may dryness. How long ginagamit yung eye drops, Doc? At tuwing kailan ina-apply or pinapatak?
Depende yan, no? Depende sa need ng pasyente. Kung meron talagang mga malalalang dry eye syndrome, yung mga severe dry eye, as often as every 30 minutes, pinapapatak namin yan sa pasyente. Pero kung yung mga typical na dry eye symptoms lang naman, ang inaabiso namin sa mga pasyente, inuumpisahan natin ng 4 times a day. Yun ang magandang schedule. And then, base dun sa response or yung tolerance ng pasyente dun sa pakiramdam niya, pwede nating bawasan or dagdagan. Meron ding ibang mga recommendation na kahit as needed lang. So kunwari pagka nakakaramdam ng sintomas na napapagod or nanunuyo or nagluluha yung mata, patak lang. So yung sinasabi din namin dyan, ang kinagandahan naman sa lubricant eye drops, specifically ang lubricant lang, wala naman siyang maximum dose, wala siyang overdose. So kung kahit ipatak natin ng magdamag sa mata natin, hindi naman makakasama. Hindi makakasama sa mata, baka makasama lang sa bulsa. Yun lang. Okay. Eto pa, Doc, pahabol na question rin lamang. Kung may eyeglasses naman daw po na may UV or blue light protection, safe na nga rin daw po ba sa digital eye strain? Kasi di ba yung mga salamin ngayon, Doc, nagtatransform kapag nasisikatan ng araw, meron ring protection para sa radiation ng mga computer or gadget. Now, in general, maganda naman talaga ang UV protection sa mata, no? Kasi makaka-reduce yan dun sa damage dun sa loob ng mata over the years at makakatulong sa pag-prevent ng mga disease sa mata later on in life pagka matanda na tayo. Yung kumbaga yung accumulated damage noong UV exposure. No, pero sa totoo lang, yung mga UV protection, it's really mostly to do with para lang hindi masilawan sa pagka maliwanag ang sikat ng araw sa labas, for example. Yun namang blue light filters na madalas nilalagay sa mga salamin natin na ang sabi para pang-protection sa mga screens or devices or mga gadgets. In general, ang sabi ng research, ng international research is that hindi naman talaga siya nakakatulong sa digital eye strain. So, baka pwede nating isipin na in general, marketing lang siya noong mga nagbebenta sa atin ng salamin. At ang recommendation ko, hindi naman makakasama kung gusto ninyong maglagay ng blue light filter doon sa salamin ninyo, pero hindi rin naman siya nakakatulong. So kung medyo nagtitipid-tipid tayo, hindi naman kailangan ilagay yung blue light filter na yun. Thank you so much, Dr. Luis Andino Santos. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin, pasalamatan, or huling paalala pa sa ating listeners and viewers? Yun lang naman, ang importanteng tanda ko lang sa mga pasyente natin is yung 20-20-20. At iwasan ang panonood na ang matagalan sa mga TV, screens, cellphone. At kung kaya ninyong manood ng hindi TV o kaya screen, baka maganda ay mag-plug na rin ako ng aming palabas na teatro sa Ateneo High School. Meron kaming pinapalabas, nakikita sa screen. Ang Sinta sa Ateneo High School. Sa Dulaang Sibol, baka gusto ninyong manood, closing weekend na namin nitong weekend at gaganap po ako doon. Yes. Ang doktor na maraming time. Okay. Actor din pala to si Dr. Dino. Para po sa mga interesado, Doc, saan po sila makakabili ng ticket? Hanapin nyo lang po yung Facebook ng Dulaang Sibol. Nandun po yung link para sa pagkuha ng ticket. Thank you so much, Dr. Dino Santos, ang ating ophthalmology specialist ng Makati Medical Center. At yan na nga rin Okay, thank you.
At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about digital eye strain. Huwag nga po natin kakaligtaan na ipahinga nga rin po natin ang ating mata kahit na marami po tayong kailangang tapusin sa harap ng computer or cellphone. Kailangan pa rin po nating bigyan ng halaga ang ating paningin. Nakasama niyo nga rin po Ella ni Bensal bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Number 1. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo